Hello guys, good morning. This is $1 trader na hindi nag-give up sa trading until maging successful. Hey, guys, kumusta na kayo? So, nandito ulit ako para mag-share ng a bit knowledge about sa trading ulit. So, dito, isi-share ko naman sa inyo kung paano tumingin ng market structure. Kasi mayroong 3 types of market structure. Okay? So, tingnan natin. Market structure. Malaki natin. Market structure. Okay, ano ba yung yung tatlong uri ng tatlong types ng market structure? So, una, meron tayong upward trend. Okay? Upward trend. And meron tayong downward trend. And yung pangatlo naman is consolidation or ranging. Consolidation or range. Ano na lang consolidation na. Same lang kasi siya. Okay. So, ayan. So, yung tatlong uri ng market structure natin is upward trend, downward trend, and consolidation. Okay. Dito muna tayo kay upward trend. Upward trend consists of higher highs and higher lows. So, paano ba yung higher highs and higher lows natin? Una, kung makikita mo, yung price natin is nandito sa ibabaw. Tapos, pupunta sa taas. Ito yung higher high, then higher low, higher high, and higher low, higher high, and higher low, and higher high ulit. Okay, so, kapag nakakita ka ng ganito sa isang market, meaning to say, meaning to say, yung trend natin is pataas, paangat, upward siya, uptrend siya, okay? So, kapag sinabi kong consists of higher highs and higher lows, ito yung low. Maliit. Ayan. Ito yung low. Ito yung high. And then, ito naman yung higher low. Ito yung higher high. Okay, so copy paste na lang natin. Ito yung higher low ulit. Ito naman yung higher high. Ito yung higher high. And then, ito yung higher low. Higher low and higher high and so on and so forth. Okay, so low, siya yung pinakamababa. Okay, mababang price. And then yung high natin, mataas siya. So, nagkaroon siya ng higher low. Kaya sinabing higher low kasi siya yung mas mataas compared dito sa low natin. Mas high siya sa low na to, kaya higher low. And then, gumawa siya ng higher high ulit na kaya sinabing higher high, tinaasan niya si high na ito. Okay? And then, after that, meron na naman siyang higher low na hinigitan niya si higher low dito sa baba. Kaya, siya yung hinigitan niya, kaya higher low. And then, tumaas ulit, hinigitan niya, higher high. Ito na yung recent high natin. And then, higher low. And then, next one, higher highs. Okay. So, kung makikita natin to sa isang coin, sa isang market, meaning to say, may bias ka na. Alam mo na, okay, yung price niya is paangat. Okay? Paangat siya. Low, high, higher, low, higher, high, higher, low, higher, high, higher, low, and higher, high. Paangat yung coin. So, ang alam mo sa sarili mo is, okay, magbabuy lang tayo. Ganun siya, no? Okay. Next. Okay. Next naman tayo dito mga ka-trader. Sa downward trend naman tayo. So, how about this one naman? When we say downward trend, it consists of lower highs and lower lows. Kung kanina, pataas yung market, na paganyan, ngayon naman is downward tayo, downtrend naman tayo. Paano naman yung downward trend? So, una is high, low, lower high, and lower low, and lower high, and lower low. Okay? So, kung mapapansin mo dito, baba yung galaw ng price. Okay? Yung galaw ng coin natin is pababa. Pa-downtrend siya. Pa-downward trend siya. Okay? So, ito siya. Yan. Ito yung high niya. Ito yung high. Ito yung high. And then, ito yung low. Ito yung low.
This one is the lower high. Bakit siya lower high? Kasi mas mababa siya dito sa high natin. So, lower high. Next naman is ito, lower low. Bakit siya sinabing lower low? Okay, lower low. Then, meron siyang lower high. Ito, copy-paste lang natin to. Ayaw. Copy-paste lang natin to. Lower high. Bakit siya sinabing lower high? Kasi mas mababa siya dito. So, siya yung next na lower high. And then, lower low. Ayan. Okay. Kapag ganito yung galaw ng market, yung trend niya, meaning to say, pa-downward trend, pa-baba yung galaw ng market. So, yung bias nyo, iisipin nyo doon, yung mindset nyo sa coin na yun is, okay, pababa siya. Okay, mag-sell short tayo. Okay, ganun siya, no? Huwag niyong kakalimutan, downward trend consists of lower highs and lower lows. Okay, next. Nawawala yung, nasaan? Ayun. Si consolidation. We can see na si consolidation is yung gamit pala kasi nila dito is ranging pala, ranging market. So, let's say it's na ranging range. Kapag naman range na ganito, yung ranging market, ranging market. Kapag naman sinabing ranging market, hirap ako okay. Yung galaw ng market is ganito lang siya. Low, high, low, high, low, high. Okay, so yan. Ganito yung sinasabi nilang ranging. So, andito yung resistance and dito naman yung support natin. Si ranging kasi is nandun lang sa loob ng box siya. Nasa loob lang siya ng support and resistance natin. Like, nauuntog lang siya dito, dito, and nauuntog ulit siya dito, bumabalik, tumatagbo lang siya paulit-ulit. Ito yung ranging market na sinasabi. Kapag ganito yung nakita nyo sa market natin, meaning to say, yung galaw ng coin is, dahil kakatapos lang niya sa big move, nagpapahinga yung coin. Kaya ganito, nagpapahinga yung isang coin kasi kakagaling lang niya sa isang malaking move. Like yung mga makikita nyo na malaking candles, ganon. And then, etong ranging market na to, may mga nagtitrade dito, yung mga scalpers, okay? Scalpers. And yung iba, ito yung ginagagusto nila ranging kasi magbabay lang sila dito, ganyan. And then, dahil alam nila na ranging yung market na yan, mag-sell short naman sila dito. Yan. Mag-sell short naman sila dito. Ayan, ganyan. So, parang ginagawa nila is, nilalaro lang nila yung market. Kaya may mga traders talaga na mas kumikita daw sila sa ranging market. Okay? Yun yung strategies nila. Siyempre, kanya-kanya tayong mga strategies, di ba? Pero meron naman na nagsasabi na kapag ganito yung market, iwasan nyo. Kasi, madalas yung market na to, nagli-liquidate. Yan, liquidity grabbing sila. Like, naka-shorting ka nga dito what if yung price bilang ng hagip ng SL gumanon, tapos sabay, baba ulit. Ganon siya. So, minsan, it depends talaga kung masyadong volatile yung isang coin. Pero, ayun nga, sinasabi ko lang sa inyo, explain ko ano ba yung ranging market, okay? Ano ba yung mga types of market structure natin, okay? So, ayun guys, ulitin natin, meron tayong upward trend, downward trend, and ranging market. Basta, once na nag-trade na kayo, kailangan yung kabiso hindi naman memorize. I mean, kailangan yung i-understand what are the market structure ba? Like, ano ba yung pinapakita ng market? Ano ba yung bias natin? When you say bias kasi, do we sell? Or do we buy ba? Pwede ba tayo mag-buy? Pwede ba tayo mag-short? Ano ba yung trend? Is it upward trend?
downward pa siya, ranging, okay, kapag upward, okay, buy lang kapag downward, sell short, and then kapag ranging, pwede nating iwasan natin, much better. Or kung meron ka talagang magandang strategies, kapag ranging market, then go, diba? Kanya-kanya lang naman yun. So, ayan guys, I hope you learned something dito sa video na to. And, okay, yun lang guys. See you next again sa next video natin. So, this is your $1 trader at your service. Thank you.